Dito sa bayan ng Buog, probinsya ng Zamboanga, Sibugay, na kung saan ito ang lugar na puno ng tamis at ligaya, masisilayan natin ang natatanging ice cream vendor na nagbibigay buhay sa kalsada gamit ang masarap at kakaibang sorbetes. Sa kabila ng matinding init ng tirik ng araw, masisilayan natin ang kwento ng isang alamat na naglalakbay sa kalsada, kasabay ng hangin ng tamis at saya. Tara, buksan natin ang pinto ng kwento ng isang ice cream vendor, ang alagad ng kasiyahan at tagapagpadala ng tamis sa bawat sandok ng kanyang pangarap. Siya si Mang Felipe Batbatan, isang ama na mas pinili ang landas ng pagiging ice cream vendor upang itaguyod ang kanyang pamilya. 58 taong gulang na siya ngayon at patuloy pa rin sa pagbibigay ng saya sa lugar ng Buog sa loob ng halos 3 dekada bilang ice cream vendor. Siya ang bayani sa likod ng bawat subo ng tamis sa kalsada. Sa bawat hagod ng kanyang kampanilya, siya ang tagapagdala ng tamis at pangarap sa bayan ng Buog. Alas 5 ng umaga, isang oras kung saan ang karamihan ay tahimik pa ang kanilang mga tahanan. Ngunit para kay Mang Batbatan, ito ang oras kung saan ang yelo at gatas ay magsasama upang likhain ang isang kaharian ng tamis. Sa silong ng malamlam na ilaw ng araw, hinahanda ni Mang Batbatan ang mga pangunahing sangkap. Una, hinugasan muna ni Mang Batbatan ang kanyang mga gamit. Ang tunog ng agos ng tubig at pag-irit ng sabon ay nagbibigay buhay sa kanyang lugar ng trabaho. Ito ay isang mahalagang bahagi ng paghahanda na nagbibigay linis at kahandaan sa bawat sangkap na magiging bahagi ng masarap na sorbetes. Sa simpleng paghuhugas ng kagamitan, nasasalamin ang dedikasyon ni Mang Batbatan na magbigay ng kalidad at malinis na produkto sa kanyang mga customer. Kasunod, maingat na inilalagay ni Mang Batbatan ang mga durog na yelo sa paligid ng kanyang ice cream tube. Ang pagkakaroon ng malamig na temperatura ang siyang nagpapabilis sa proseso ng pag-freeze nito. Makikita natin kung paano niya isinusunod ang tiyak na ritual. Inuunahan ng kanyang malakas na kamay ang paglipat ng bloke ng yelo. Ang yelo ay hindi lamang pangkulay o panglamig. Ito ay nagsisilbing mahalagang bahagi ng sining sa paggawa ng ice cream. Ang paglalagay ng yelo ni Mang Batbatan ay isang saksi sa kanyang husay at pagmamahal sa sining ng pagiging isang ice cream vendor. Pagkatapos haluin ang kanyang mga lihim na sangkap, maingat na isinasagad ni Mang Batbatan ang pagdadagdag ng food color sa kanyang ice cream mixture. Mula sa kanyang mga lihim na sangkap, ang makulay na likas yaman ng sorbetes ay unti-unti nang bumabalot sa kanyang ice cream tube. Ang bawat patak ng food color ay nagdadagdag hindi lamang ng kagandahan sa itsura ng ice cream, kundi pati na rin ng mas maraming saya sa bawat kagat. Ang food color ay isang makulay na bahagi ng kanyang proseso. Nagbibigay ng karagdagang aliw at kahulugan sa bawat tasa ng sorbetes na ibinibigay niya. Sa pagtataglay ng kakaibang kulay, ang kanyang mga sorbetes ay hindi lamang masarap sa lasa kundi pati na rin sa mata. Isa ito ang pagpapakita ng kanyang pagiging makatwiran sa sining ng paggawa ng ice cream. Pagkatapos mailagay ang food color, nandito na tayo sa mahalagang bahagi ng proseso sa paggawa ng sorbetes ni Mang Batbatan, ang pagdadagdag ng tamis sa pamamagitan ng asukal. Ito hindi lamang nagbibigay ng tamis, kundi naglalagay din ito ng sariling pag-asa sa bawat tagpo. Ang pagdadagdag ng asukal ay hindi lamang simpleng bahagi ng recipe para kay Mang Batbatan. Ito isang paraan ng pagsasalin ng kanyang puso at pagmamahal sa bawat tasa ng sorbetes na kanyang iniaalok. Sa bawat asukal na inilalagay niya, may kasamang pangako ng kaligayahan at kasayahan sa bawat customer na dumadaan sa kanyang munting kaharian ng tamis. Ngayon ay nandito na tayo sa pinaka-espesyal na bahagi ng proseso, ang paghahalo ng lahat ng sangkap.
Ang masalimuot na yugtong ito ay hindi lamang tungkol sa teknikal na aspeto ng paghahalo. Ito ay isang ritual, isang paglalapat ng puso at karanasan. Bawat galaw ng kanyang kamay ay isang melodyang nagbibigay buhay sa ice cream mixture, nagdadala ng kariyan ng tamis na siyang pangunahing alingaw sa kalsada. Pagkatapos mahalo ng lahat ng sangkap, nandito na tayo sa pagdadagdag ng rock salt. Ito ay isang mahalagang bahagi sapagkat ang alat na dulot ng rock salt ay nagpapababa ng temperatura, nagbibigay ng mabilis na proseso ng freezing, at sa kalaunan, nagdadala ng mas malinaw na lasa sa kanyang mga sorbetes. Pagkatapos ng masalimuot na paghahanda, ngayon ay handa na si Mang Batbatan na ipakita ang bunga ng kanyang masusing pagtatrabaho at pagmamahal sa sining ng paggawa ng ice cream. Dahil sa kasipagan ni Mang Batbatan ay nakapagpatapos na siya ng kanyang mga anak sa kolehiyo. At naway ang kwento niyang ito ay magsisilbing aral sa ating lahat na ang buhay ay parang paggawa ng ice cream. Kailangan nating dumaan sa iba't ibang proseso upang makamit natin ang tuktok ng tagumpay. Kaya saludo kaming lahat sa mga tatay na kagaya ni Mang Batbatan.